Low pressure area sa silangan ng extreme northern Luzon lumakas at naging tropical depression Kiko. At may lakas na itong 55 kilometers per hour bugso na hanggang 70 kilometers per hour at kikilos palayo ng bansa papuntang Japan. Habagat southwest monsoon na hatak ni Kiko magpapaulan sa Ilocos Region, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, Batanes at Babuyan Islands pati Apayao. At bagong posibleng sistema sa West Philippine Sea binabantayan bilang isang shallow trough na maaring maging low pressure area o LPA sa mga susunod na 24 oras. Magandang araw Pilipinas! Ito ang Pilipinas Weather ngayon. Ngayon ay araw ng Miyerkules, September 3, 2025. Narito uli ang ating latest update tungkol sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi ka updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, lumakas na at isa ng ganap na tropical depression ang binabantayang low pressure area sa silangan ng extreme northern Luzon at pinangalanan nga itong bagyong Kiko. Ang unang bagyo sa buwan ng Setyembre at ika-11 bagyo ngayong taon ng 2025. Batay sa datos ng Pag-asa, kaninang alas 10 ng umaga, ang sentro nito ay nasa alayong 1,170 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. May maximum sustained winds ito na 55 kilometers per hour at may bugso hanggang 70 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilaga sa bilis na 15 kilometers per hour. At may malawak na hangin na aabot na 320 kilometers mula sa sentro. Bagamat malayo si Kiko at inaasahang lalabas din agad ito sa Philippine Area of Responsibility o PAR ngayong hapon patungong Japan. Hindi ibig sabihin ay wala na tayong mararamdaman dito sa Pilipinas. Ang mas dapat nating bantayan ay hanging habagat na hihilahin ni Kiko. Magdudulot ito ng mga pag-ulan sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Batanes at Babuyan Islands kasama na rin ang Apayao. Maghanda sa biglaang pagbaha at posibleng landslide lalo na kung matinding buhos ng ulan. Kung tutusin, ito ang tinatawag nating indirect heat. Hindi tatama sa lupa ang bagyo pero ramdam pa rin ang epekto ng kanyang buntot o trough o extension, hangin. Samantala, may isa pang binabantayan sa kanlurang bahagi ng bansa. Ayon sa Convergence Analysis, September 3, 1 p.m., may shallow trough sa West Philippine Sea na malapit sa Ilocos Region. May tsansang mag-organisa at maging low pressure area o LPA sa loob ng susunod na 24 oras na may strike probability tayo na 10 to 20% para sa Luzon at Southern Luzon. Posibleng i-upgrade ito ng Japan Meteorological Agency o JMA bilang NBEST system. At kung lalakas, baka maging tropical depression ito sa loob ng 55 hours. Ngunit sa ngayon, mababa pa ang posibilidad nito. Hindi ito bago. Madalas kapag may bagyo na lumalabas sa PAR o Philippine Area of Responsibility, may kasunod na trough o LPA na nabubuo sa West Philippine Sea. Noong September 2018, matapos lumabas ang bagyong Maymay, ay agad ding nagkaroon ng panibagong low pressure area na nagpaulan sa buong Luzon. Mga kababayan, ang mensahe dito malinaw, kahit wala pang wind signal at kahit si Kiko ay papalayo na, hindi ibig sabihin ligtas na agad tayo sa ulan. Sa Pilipinas, ang tunay na kalaban ay kadalasan hindi ang malakas na hangin, kundi ang biglaang buhos ng ulan na pwedeng magdulot ng flash flood. At para sa ating inspirational verse mula sa Awit 46 verse 1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan handang saklolo sa oras ng kagipitan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagasa.dost.gov.ph. At ito ang Pilipinas Weather ngayon. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para updated ka lagi sa panahon. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na nag-iiwan. Maging handa, maging alerto. Ingat tayong lahat.